So yun, what's up mga kaibigan, 2026. Ito ang pinakauna nating upload para sa taon na to. Tungkol to sa motor na ginagamit natin ngayon, XSR 155. Bali, gagawin lang natin siya ng konting review, ano yung status niya. Bali, 2 years ko na rin pala itong ginagamit. Ang year model nito is 2021. At second owner ako. Nakuha ko to parang 5,000 kilometer ang mileage niya. Bali, papunta pala tayo dito sa Tanay para magkape na rin. Sabay na rin natin tong video na to. Samahan nyo ako mga kaibigan. Tara! I just wanna be in this. Well, matagal ko na talagang gustong gawin tong video na to kasi marami din yung nagtatanong kung ano daw yung mga pinagsasalpa ko sa motor ko para magmukhang ganyan. Actually, wala naman akong ganong binago dito sa motor. Pag ako nag-upgrade, ang pinaka-goal ko talaga is hindi masira yung identity ng motor. Ka-distinguish pa rin siya as it is. So pag nag-upgrade ako, mamimaintain pa rin yung itsura niya. Yung kahit ba tipong sa gilid o sa harap mo siya tignan, madi-distinguish mo pa rin na XSR 155 siya. Lahat ng trademark ni XSR na malayuan pa lang, nakasalubong mo pa lang, alam mo XSR na. Yun yung pinakatanggalin, like yung headlight niya. Kasi natanggal ko na yung taillight eh. Ayan, yung taillight niya, trademark din yun pag dadaanan ka ng isang XSR. Makikita mo yung likod eh, madi-distinguish mo agad na XSR siya. At ito naman yung headlight. Ito yung pinaka ayokong tanggalin. May mga ibang D-trip yung headlight na XSR. Pero pag naka-on yan, yung daytime running light niya, wala kasi maliwanag eh. Kasi maganda eh. Unique. Malayo pa lang, alam mo, XSR na yung kasalubong mo eh. Yan yung mga ayokong tanggalin dyan. Ayokong palitan. So yun. Isa-isahin natin yung mga upgrades na pinaglalalagay ko dito. Mga impact concept accessories. Ingay! So, unahin natin dito sa top part. Itong side mirrors ko. Mababang side mirrors yan. Center mirrors na yun eh. Hindi, kahit ganyan yan, visible yung likod ko dyan. Pakita ko sa inyo. Nasa, kita kasi yan sa ano. Ayun o. Dadaan yan sa likod ng braso nyo. Ay, sa ilalim ng braso nyo. Kita yan, boy. So, yan. Ito, Shopee lang to, men. Or meron ako sa TikTok showcase kaya nito. Bali, to. 2 parts siya. Itong part na to. Yan. Actually, to. Bar and mirrors to. Na kinakabit dito sa dulo. Naranasan kasi na nag-offroad kami. Naka-bar and mirrors ako, then natumba. Wala, sira. And ito yung unang part. Then, ito naman yung second part. Ito yung unang part Tanga na, dumi ng kuko ko, men. Hindi ako lang yan. So, unang part, ito yung second part. Ito yung nakakabit dito sa, ang tawag dito? Side mirror mount ng XSR, yung nakakabit sa handbrake. Yan, pinagpalit ko lang sila. Okay naman. Tsaka ito, kung magkakabit kayo, maganda maglagay rin kayo nito ng bolt cover para malinis lang siya tignan, di ba? Wala nakalitaw na bolts. Then sa handlebar naman tayo.
IGP twin ball na pang enduro. Laspag na to kung ano-ano kasing pinalit kong riser dito eh. So ayan, bali yung price nitong IGP na to medyo pricey ito eh. Parang nabili ko to ng 2.9. Actually ano dapat to 3.2. Parang natawaran ko ng 2.9 sa Shopee. Ay sa ano? Tama sa Shopee ka. Ay hindi. Sa QC kasi galing to kay Listo Moto. Parang pinalalamog ko yata. 3.2 talaga siya sa Shopee pero binigay lang sa akin ng 2.9. So ayan, itong handlebar na to, napakatibay nito. So alam niyo yung mga dirt bike, ganito yung mga handlebar na ginagamit sa dirt bike. Bali twin ball siya. Ang cons ko lang dito, ma-vibrate siya. As in masakit sa kamay eh. Then ang solution doon, kapitan nyo siya ng bar and weights kabilaan. Hindi ko alam kung ilang grams to, pero mabigat-bigat din to. Yun, na-lessen siya. Medyo lalapad lang siya ng konti. Baba naman tayo dito sa MDL. Sabi nila may huli daw to eh. Pero ako, hindi pa naman ako nahuhuli dito sa setup na to. Ang ganda niya lang kasi, tingnan nyo. Isang side lang. Dalawang MDL to na nakakabit sa isang bracket lang. Yan, ito yung bracket niya. Meron ako sa TikTok shop niyan eh. Tapos kasama nito sa bracket, parang itong bracket nakaklamp dyan. Then, yung bakal na to, nakaganon. Iipit nyo lang sila dyan ng bolt. Ito. Dyan. Pa-i-replace nyo lang siya dyan. Para nakaganyan lang. Tapos yan. Pogi. Para siyang barel pag nandito sa gilid, man. Kaya kasi maliwanag. Ipapakisa ko sana sa inyo kung ano itsura ng beam niya. Kasi pantay naman siya. Parang level siya pag ganun. Yung dati kasing ginawa ko, pagkakabit ko dyan, nakaganon yung ilaw. O nakaganyan. Yung beam niya. Medyo tagilid. OC din ako. Pinantay ko konti. Basta. Laro-laruin nyo lang yan. Madali lang yan. Then malapit sa MDL, itong signal light natin. Na napakaliit. Pero effective yan. Malakas ilaw niyan. Buksan nga natin. Malakas yan, man. Basta tatamaan ka nung beam niya. All goods naman yan. Pero kasing ibang gantong version na nakaharap lang siya dito. Yung pinaka-head niya, nakaharap lang siya dito. Wala siya dito. Ang concern ko doon is, pag nasa harapan ka, makikita mo yung beam. Pero pag nasa gilid ka, since ang harap doon yung ilaw, wala kang makikita. Pag ikaw yung sasakyan na nandito, hindi mo makikita kung saan pupunta yung motor. So, ganito yung pinili natin. Tsaka minimalist lang siya. Tsaka ito, binibilihan siya ng, ito hindi kasama to sa dito eh. Separate ko siyang binili para siyang MDL washer, parang ganun ba. Pati sa likod, ganyan din yung kinabit ko. Bayan, yung sa side. Tapos yung sa likod natin. Mag-focus ka man. Yan. Kung itatanong nyo kung anong bracket to, actually, bracket to ng tail tidy ko. Yung tail tidy kasi na yun, nasiswing mo yung mismong plate holder. So ito yung nun, parang karugtong nun, nung naka-bolt yun dito, yung parang swing na yun. Since nakita ko kasi na sakto yung butas nitong screw na to, kasi may screw tong sakto yung butas niya dito. Tinry ko, yun, nag-work naman. Meron pa nga yun dati dito, may dito talaga yung signal light holder niyan. Yung sa part na to. Ayun, putol na. Pinutol ko. Yung parang may bracket dyan pababa na doon nakalagay yung signal light. Eto, next tayo dito. Ito naman yung strip light natin na ang dugyot. Mukhang e-bike. Hindi naman siya dugyot totally. Actually maganda to pag sa dilim eh. Wala kasi hindi madilim eh. Ito yung tsura niya. Ito kasing fender natin sa likod, kung mapapansin nyo, meron niyang pwede nyo dikitan yan dito ng strip light. Ayun, saktong-sakto. Generic strip light lang to. Ito yung may kasamang signal light. Ayun Baga integrated signal light na rin siya. Pero hindi ko nabit yung signal light kasi magmumukha siyang e-bike. Yan yung wag nyong gawin. Pag nagkabit ka ng strip light, yung may integrated na tapos gagamitin nyo rin. Huwag nyo ikakabit yun, men. Ganda yung may separate signal light pa rin kayo. Ang problema lang dito, hindi ko mapagana yung brake light. Ay, hindi gumagana yung brake light ko dito. Pero sobrang hina. Ayaw. Wala. Ayaw. Hindi gumagana yung brake light ko. Ang diskarte naman dito,
Pag magkakabit kayo ng ganito, ang diskarte dito is, di ba may 3M tape na siya. Huwag nyo gagamitin yung 3M tape nito kasi manipis masyado yung 3M tape na kasama nito. Gawin nyo, bili kayo ng medyo, ito, parang ganyan kakapal siya na 3M tape. Tapos, tanggalin nyo yung nakadikit dito mismo, palitan nyo ng panibago. Then, itong part na to, itong plastic na yan, sa strip light, tsaka sa ilalim yan, iinitan nyo siya ng kahit ano, lighter, kandila, tapos ibebend nyo siya. Payakapin nyo sa mug or kahit saan, basta ma-maintain yung gantong shape para pag dinikit nyo siya dito, hindi siya lalaban, hindi siya bubuka. Tignan nyo, hindi yan bumubuka dito. Pero may konting buka kasi medyo lang malaban yan, bumubuka yan pag ganun. Yung part dito na nakakonect sa harness, sa akin kasi nakatap lang yun, nakasundot lang siya. Then, kinover ko siya ng electric tape para hindi mabasa or mapasok ng moisture, parang ganun. Para, ito kasing street light na mga ganito, medyo sira ito, mabilis masira to. Yung ganito ko last time, tumagal lang siya ng parang 5 months. Then, medyo nagkaroon siya ng bungi-bungi na pundi. So, pinalitan ko na siya. Agandahan lang is plug and play siya eh. Sinundot ko lang siya sa socket and then bend lang uli, dikit lang ng ganito. Yan, working na uli. Saglit lang siya ikabit. 30 minutes lang. Sarado ko ng dumi. And dito naman tayo sa gulong. Corsa Cross S Platinum na ang likod natin is 140. Ito, 140 by 80 by 17. Ay, sa harap naman. Is 110 by 80 by 17. Medyo pareho to sa stock na 110, 140. Pinagkaiba lang dito is, alam ko sa stock parang 70 yata yung wall niya. Ang tanong, goods ba? Goods naman siya. Makapal din yung ano nito, and makapit. Medyo malambot yung ano niya, compound niya. Makapit din to eh. Naka-corner, nagagamit din namin to sa cornering. Wala akong ganong issue dito sa gulong na to. All goods to sa akin. Kagandahan kasi, since mataas yung wall niya, pag nasa off-road kami, sa mga lubak-lubak, binabawasan namin yung hangin and still, makapal pa rin yung wall niya eh. Hindi siya ganong bebengkong sa mugs natin. Chain sprocket, before ang gamit natin, yung stock na chain sprocket, ito yun sa mga hindi Tapos yung meron dyan sa loob. So before ang gamit natin is 14 teeth and 48 teeth. Nag-upgrade tayo to 14 teeth sa unahan, then 50 teeth sa likod. Yun ang sweet spot ng XSR. May angkas o walang angkas. Hindi siya overkill. May arangkada, may dulo. Ang kausap pala pag nagpapalit kayo ng sprocket is yung speedometer reading nyo, medyo magbabago yan. Kung sa 1452 na gamit ko dati, chinecheck ko sa may parang GPS speedometer sa cellphone. Ang nai-add niya doon is parang +9. Isipin nyo, tumatakbo kayo ng 90 km per hour, -9 nyo yun. So parang tumatakbo kayo ng 81 km per hour lang. Magugulat kayo pag nakaganong sprocket kayo. Marangkada kayo. Feeling nyo, ang bilis-bilis nyo na agad. Kasi maabot kayo ng 120, 110, pero mapapansin nyo sa paligid nyo, ang bagal pa. So yun yung cons ng pag nagpapalit tayo ng sprocket. And then, ang current sprocket pala natin ngayon, after nung 1450 is 15 teeth sa unahan, then 54 teeth sa likod. Kung alam niyo yung sprocket ratio, search nyo lang sprocket ratio. Ang ratio ng 14 teeth and 50 teeth is halos same lang ng 15 teeth and 54 teeth. Sa feeling pa sa arangkada sa dulo, same feeling lang sila, wala gano'ng pinagkaiba. Ang pros ng 15 teeth, yung gamit ko ngayon, 15 teeth sa unahan, is less stress lang tayo sa chain. Sipit nyo yung kadena. Sa 15 kasi medyo malaki yung iikutin ng kadena. Less movement siya pag dumaan siya dun sa 15 teeth kasi nga malaki yung radius niya. Compare sa 14 na yung biglang ganun. Ganun naman, di naman ganong ramdam yung doon. Yung difference doon. Sa chain naman, RK na KRO. Dalawa kasi ito, tawag dito. Yung RK chain, meron silang KLO and merong KRO. Yung KLO, lightweight siya. Mas maganda siya sa mga sniper, mga ganun. Kasi since lightweight, mabilis pa ikutin. Ito namang ganito is KRO. 428 pa rin. Mas makapal siya sa KLO na RK. Kasi heavy duty na to. O-ring type pa rin siya.
So maganda pa rin yung lubrication niya sa loob. At ang kagandahan is since malalaki yung mga gulong namin, hindi ganong nababanat yung kadena, hindi siya ganong mabilis ma-wear, karang ganon. Since heavy duty nga siya, makakapal yung mga chain niya. Dumi oh. So yun lang. Next tayo, mudguard. Ito, putik to. Ito is sa Shopee lang to, men. Real Zion mudguard for XSR 155. Tapos, ang pinakalaging tinatanong sa akin dito, paano ko daw nilagay yung plate number na to? Men, meron ako nilagay dito na plate number bracket. Parang siya, letter T siya na plate bracket. Tapos, yung gitnang part na yon, bubutasan nyo yun. Kasi itong mudguard na to, meron siyang dalawang bolt dyan. Isa dito, isa dito. So ngayon, iipit ko lang yung plate bracket dito sa dalawang bolt na yon. Then yung ibabaw naman ng T, yung sa taas. May na yun, may butas na yun. Doon yung ngayon, ilalagay yung plate number sheet nyo dyan sa ibabaw. Ang dami ko nakikita kasi nagkakabit. Ilulus lang nila yung nut na to, tatanggalin yung nut, ipapatong dyan yung itong bracket dito sa ibabaw ng chain guide ba tawag dyan? Basta, nandiyan lang sa ibabaw. Pag ganun ang ginawa nyo kasi, ang pinagkakapitan lang na itong bracket dito is itong nut, maliit lang. Compare kung iipit nyo siya dito sa likod, mas malaki. At the same time, iipitin siya ng part na to, tsaka to. Mas less movement yan. Though gumagalaw pa rin. Pero matibay na yan, men. Tangin na, tinakadang ko yan. Hindi nasira yan. Para maging maganda yung tindigan ng mudguard nyo. Meron tong may part to na parang nakaganyan. May flap yan dyan sa gilid, itong mudguard. Tinanggal ko yun. Tinabas ko yun, kabilaan. Sinakto ko lang sa mismong gulong. Kaya ganyan siya pogi, men. Di, basta ganun lang. Tabasan nyo lang to. Para sakto lang sa gulong. Di ganong daily itsura ng gulong nyo. Kasi yung mudguard na yun, malaki yan eh. Medyo malaki siya ng konti. Parang na-overpower niya yung laki ng gulong natin sa likod. Next, ang pipe ng kamote. Turog ng kahirapan. 2 parts yan. Itong elbow natin is made from VMAX, Taytay, underbelly type. Then ito is acrophobic. Shopee acrophobic yan. Wala, white labeling lang yan. Pero ang ganda ng tunog nito, men. Hindi ko lang kung ma-justify ng mic ko. Nalagay ko yung mic dito, men. Sa tabi nyo. Yung ingay niya, hindi siya yung sobrang ingay na alam niyo yun, no? Parang tunog elbow lang. Ganda yung tunog niya, men. Nakikita ko kasi sa Shopee to pag may nagtatanong sa akin, sinashare ko yung link. Hindi ko na ma-share yung link kasi, men, sold out na to. Makakita kayo ng gantong model. Hindi siya acrophobic Hindi ganito yung logo niya. Pero sa VMAX meron ganito. Ang pangalan ng pipe na yon sa VMAX is V11. Dito naman tayo. Ano ba next? Crash guard ko. Late, recent lang to. Crash guard dyan with side pannier. Nagbebenta ako nito pero wala na akong stock ngayon. Baka mag-restock ako ng March or April. Ayan, bili kayo. Ganda yan, men. Maganda yung bakal niyan. Kasama na yung slider. Yung kasama namin sa Batangas nung nag-ride kami, tumumba siya. Men, wala damage, men. Dito lang yung tumama. Magandahan dyan, bruise ko yan. Lalo na pag dalawa yung bag. Para siyang may muscle sa gilid. Parang ganyan siya. Pag may nagtatanong sa akin kung bakit sa unahan, ba't sa unahan yung trip mo? Ganun. Mas maganda kasi pre, pag alam mo yun, pag motor yan, parang tao lang yan eh. Ito yung dibdib, di ba? Maganda yung malaki yung dibdib mo. Mas maganda yung malapad yung balikat. Kaya sa malaki yung puwet mo. Pag siya kasi naglagay, wala. Sorry sa mga hindi ko kasi trip lang sa likod. Pero okay lang naman yung sa likod, men. Walang kampi tayo. Okay naman yung sa likod, ayoko lang yung tindigan ng sa likod na pannier kasi parang HPG. Parang malaki yung puwet. Nasisira kasi yung tail eh. Pinaganda ko nga yung tail, tinanggal ko nga yung taillight. Nasisira lang pag nailagay ako sa likod. So yun, moving forward, suspension na race power, adjustable ang preload, compression, and rebound. Adjustment ang rebound niya, yun nandun sa loob. Yun. Diyan yung rebound, dito yung compression.
Tapos doon yung preload. Goods yan men, long ride kung sa kalsada lang kayo. Ang concern ko lang dito, yung spring ng race power, medyo matigas kahit yung preload mo is nakasagad na sa taas. Minsan kahit naka 0-0 ako dito, 0 sa compression, 0 sa rebound, medyo matagtag pa rin sa puwet. Ramdam ko pa rin yung suntok sa akin ng motor pataas pag nalulubak. Pero sa kalsada, good shit yan. Magaan lang kasi ako kaya ganun yung nangyayari sa akin. Pero pag may angkas ako dito, good shit naman. Ganda yung play niya. Sa paint, since 2021 model to, wala pang glossy nun. Matte black talaga to. Pero pinarepaint ko lang siya ng glossy black kasi gusto ko yung itsura ng malinis. Alam mo yung pag bagong linis yung motor, ang kintab. Sa matte black kasi, kailangan black na black yung motor mo dun para maayos tignan eh. Hindi ko trip yung ganun. Ganda no? All black. Damn. Sa riser natin na ginamit ko sa handlebar, di ko pala naikwento. Yung previous na gamit ko dito ay 28mm na handlebar mount na low rise. Low rise na siya, mababa. Hindi kasing taas nito. Isipin nyo, kung ganito kataas yung stock natin, medyo bababa siya ng 1 inch. Hanggang dito yun. Tapos, ang ginawa ko doon, nag-riser ako ng Moto Wolf na may pull ba? Basta may bend, parang may pag ganun siyang bend. Tapos ganun. Medyo kasi may kliwang kamay ko. Pag naka-reach ako dito, medyo parang sub-sub pa rin ako eh. So, binalik ko na lang siya sa stock since medyo mataas to. Tapos, nilagyan ko siya ng riser na 28mm. Ito kasing handlebar na to 28mm to. Kung ilalagay nyo yan dito sa 22mm, di yan papasok. Kailangan nyo magpalit nito. Kung ayaw nyo maganto, mag-riser, kailangan nyo magpalit nito. Pero kung katulad ko kayo, maliit ng reach, maiksi, okay na yung ganito. Patungan nyo na lang ng riser. Or kahit anong ibang riser na ito medyo masagwa pa kasi ito. Ayun, di pantay, di malinis man. Tapos, cellphone accessory, quad lock. Shopee quad lock, matibay naman yan, bakal to. All goods yan, may dampener din para anti-vibration. Quickie lang ikabit. Lalo na pag traffic. Ganun lang. Tapos tatanggalin nyo, pindutin nyo lang sa side na to. Black din, di ba? Kasi nung may nakita akong ganito kulay red. Kasi may kulay dilaw. Di bagay, nasisira eh. Para siyang flower sa gilid ng tenga ng babae. Gooding. Ito, nagtatanong daw to. Cover daw ba sa tank yan? Hindi ang cover sa tank, men. Lagayan siya ng tank bag. Walin nyo yung mga tank bag. Ito yung flange niya. Ito yung parang adapter. Na pag pinatong nyo dyan yung tank bag, tapos pinush nyo ng konti, maglalak siya dito sa mga edges na yan. May para siyang clamp na kumakapit siya dyan. Though hindi ko naman ginagamit yung tank bag, pero hindi ko pa rin yan tinatanggal kasi malaking tulong din to eh. Lalo na pag naka-half face helmet lang ako, tapos may mani ako, nag-i-weather mani, kain-kain ako. Yung action cam ko pala. Minsan kasi nahihirapan ako ikabit yung action cam sa sa chin mount. Pag no choice na, umandar na sa traffic, nilalagay ko muna siya dyan. So hindi mo malalaglag yan. Hindi ko alam kasi kung may nagbebenta nito na separate, na flange lang. Mataas din kasi siya. Useful din pag lagayan ito. Cellphone ko minsan yung nilalagay. Pag nag-running shot ako sa mga tropa. Nag-running shot kang ganyan. Video mo sila. Di ko kayang ikabit ngayon. Tagay ko muna dyan. Though may chances pa rin na malaglag yan. Pero ingat ka lang. Bala ka, cellphone mo yan eh. So yun, wala naman akong ganong kinabit. Mga accessories, mga pare. Di ba yung makina niya? Wala pa akong nagganong issue dito. Ang pinaka-issue ko lang nung last time is siguro sa gasolinahan na yon, parang may halo ng tubig yung gasolina nila. Pinasirang parts dun sa fuel pump ko, and then yun, di umaandar yung motor. Na-resolve pala yun ng mekaniko ko, parang may ginawa siyang may pinalitan lang siya doon na ang gastos ko lang is parang 800 pesos lang. Di namin pinalitan totally lang buong fuel pump kasi parang 4,000 yata yun. Suspension. Stock suspension na XSR 155, matagtag, lalo na pag magaan ka. Ang weight ko ay 65 kilo. Pag may nadaanan kang bato, lubak, susuntok sa likod mo, ang sakit sa likod. Sa unahan, same din, medyo matigas. Though ang setup kasi ni XSR, hindi naman talaga siya totally pang off-road talaga eh. Kasi kung mapapansin nyo sa foot peg niya, dito pang off-road men. Pang touring to, pang racing to eh. Kaya siguro ganun yung
tuning ng suspension niya. Medyo stiff para good sa cornering. Then another cons, wala na eh. Wala naman. Never pa ako nasiraan dito sa XSR, men. Ang pinakamalalang issue ko na doon yung fuel pump. Parang hindi ko mapatakbo yung motor. And next is yung price niya naman. Since si XSR 155 wala gano'n siyang features, mga ABS or traction control. Sa mga hindi nakakalam, ang price nito ngayon, 2026 is nasa 182 or 190 na ba? Parang ganun. Medyo malaki na yung price niya eh. Kumbaga, sa halagang 180, may mabibili ka na nun na second hand na 400cc na big bike eh. Pero kung habol mo, since reliability, Yamaha. So yun, okay pa. Goods ba? Okay na ba tayo mag-review ng motor? At yun, dito natatapusin yung video natin. Review natin ng motor natin after 2 years. So yun, salamat mga pare. Hindi tayo ba? Thank you. Kukunin na ako ni Lord.